ating mga kababayan sa ibang bansa, mga OFWs na patuloy pong kasama po natin at nanonood sa atin, nag-iintay ng ating programa. Tama yan, tama yan. Yan, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon. Sa magandang gabi. Magandang gabi. Baka gusto mo, isama ko na madaling araw. Madaling araw. Yeah, magkakasama naman tayo. Actually, napapanood tayo anytime, di ba? Yes. At welcome pa rin po sa ating programa ang Legal Minds. Kami pa rin po ang inyong mga kasama. Ako po si Bien Dacles. Ito po naman si Sunny Casulia. Ayan, bonggang-bongga. Lumakas na ang boses si Sir Sunny. Ibang-iba na ngayon si partner. Welcome po lalo na doon sa mga patuloy na talagang sumusubaybay sa atin. At doon sa mga hindi nagsasawang nagbibigay ng kani-kanila mga komento, positibo man o hindi, sa ating Facebook page. That's DZRH News Television. At doon po sa mga nanonood din sa ating partner sa ating YouTube channel. Ayan. Thank you po sa inyong pagsuporta. Maraming salamat po. Ayan. At, Siyempre, sige, partner, go. lahat ng mga nanonood sa amin, pinasasalamatan namin kayo. Lalong-lalo mga nagpupuyat. Oo, lalo na yung mga nagpupuyat. May Welcome mga to the nagkukwento pa nga partner sa atin dun sa Facebook natin na kahit pagkatapos doon nila ng trabaho sa ibang bansa, yung mga OFW friends natin, pagkatapos nila magtrabaho, pupunta muna sila sa ating Facebook page para manood. Bago sila matulog. Diba? Ganun nila tayo kamahal. Salamat po sa pagmamahal. Correct. Salamat po sa pagmamahal. Pero ang pagmamahal po ay... minsan nakasasama. Pag sobra-sobra. Oo. Yeah. Pag mali yung pagbabalance. Mali ang sistema. Basta bawal na pag-ibig. Yes, of course. Malinaw yan ha. Bawal Parang may na pinaghugutan. may pinanggalingan ba yan, attorney? Pero dahil nakita na nila, partner, ang ating mga kasama ngayong araw to, syempre tungkol pa rin ito sa legalities. Usapang batas pa rin tayo. At ang ating kasama tuwing tayo'y merong usapin sa batas, syempre ang ating kaututang dila. Regularly, oo. Ang nag-iisang attorney pogi si Attorney Mark Tolentino. Hello, good day. Good morning sa lahat ng mga followers natin, lalo na yung mga Filipino abroad, yung mga OFW. Salamat sa inyong lahat. Ayun. Nakailang komento ka na, attorney. Mukhang marami ka pang Marami. Marami pang hindi nababasang. Yung mga videos natin, may isa, yung favorite nila, yung mga family cases. Okay? Yes. Yung isang video, umabot ng 100,000 views, mga 150,000 views. Yung YouTube natin, may yung lahat ng page natin sa YouTube, I think, 1 million views na. Wow! So, nagpapasalamat ako, lalo na yung mga OFW, kasi sila yung nag-share sa page natin. And as of now, mayroon na po tayong mga 89 to 90,000 followers sa Facebook page. And nag-message sa atin, I think I received 300 to 500 messages a day. Wow! So, lalo na ngayon, dahil ang mga pinag-uusapan natin talaga is padagdag ng padagdag at saka mas lalo nagiging controversial. Then, by the way, nagbibigay pa tayo ng schedule once a week sa office natin, libre. So, free legal advice. That's public service, attorney. Public service yun. So, pag pupunta na sila doon, tatawag sa office natin, magpa-schedule, may slot sila, nagbibigay tayo ng free legal advice. Alam nyo na ha, doon sa mga nanonood sa atin sa Facebook Live, alam nyo na pagkakailangan nyo ng legal advice at medyo kapos sila sa financial. Kung kailangan nyo po ng libreng legal advice, si Attorney Mark Yan. Diba? Basta magpa-appointment lang kayo. Magpa-appointment lang. Wala na ibang pupuntahan. Correct, oo. At saka hindi mahirap kasing kausap talaga partner si Attorney. Talagang Attorney Pogi. Correct, wala siyang problema basta may magsabi lang kayo sa kanya. Alright. At ito na naman, another episode na naman tayo ng Legal Minds, partner. Ano ba ang ating pag-uusapan? Isa sa mga pag-uusapan na naman natin ngayon, ano rin ito, may kinalaman din dito sa paano ko ba sasabihin ito? In English muna. English na. At least maganda naintindihan na ito. Pag sinabi kong rape, alam na nila. At yan, tama. Yan ang ating pag-uusapan ngayon. At partner, meron tayong nagpadala ng kanyang question, ang kanyang hashtag Hugot Question of the Day. Ano ba yung kanyang katanungan, partner? Ito, ang sinasabi niya rito sa kanyang padala sa atin, paano po ba masasabing rape ang isang aksyon ginawa ng inaakusahan nito? Hanggang saan po ba saklaw nito in terms of intentions and actions? Meron po bang iba't ibang uri ng rape na kinukonsidera sa ating batas?
maaari po bang ikonsiderang rape ang isang insidente kung lalaki ang tinuturing na biktima? Oh, di ba? Ayun, meron bang ganun? Oo, Nare-rape sige. na babae? Ay, na lalaki. Lalaki, no? Na lalaki. Oo. Mamaya alamin po? natin Yeah, yan. alamin natin yan kay Atty. Ano po ba ang mga kaukulang parusa sa kasong rape? At ano po ba ang mga karapatan ng mga tinatawag na rape victims? Ayan. Ayan. Oh, isang maselang usapin ito, kaya medyo mag-slow down tayo. PG tayo. Oo, PG. mag-slow down tayo para sa ating mga Parental kababayan. guidance tayo Okay. ngayon. Oo. Yeah. So, when we say rape, dati kasi, we say rape, right? Rape is a crime against chastity. Okay. Before Aha. yan, when we say chastity, kailangan yung offended party, yung biktima, kailangan yung mag-file ng kaso. Siya ay talaga yung mag-pipirma ng information, then yung information na yan i-file sa court. Yun ang dati. Ngayon, rape is already a crime against person. What is that crime against person? Pag crime against person, kahit na si biktima hindi nagpa-file ng complaint, pwede ang police mismo mag-file ng complaint. Anybody can file a complaint, including the city or provincial prosecutor can file a complaint because it is already a crime against person. Bakit ganun, attorney? Saan ang galing yun? Dahil ba maraming mga rape victims ang talagang takot, kumbaga, na Takot. magsumbong? Oo, ganoon. Kasi dati, crime against chastity. Like, for example, yung... Pero, Attorney, what do you mean by chastity? Pwede bang ano natin yan in Tagalog? Oo, Para i-qualify at lang least, natin. Ano ba yung- qualify Pagka natin yun. babae mo, pagka yung... Parang gano'n. Pag, I don't know paano explain yan layman's, basta parang na-violate yung pagkababae mo. Or nalabag. nalabag yung pagkababae mo. lalaki mo. Kasama din yun. Lalaki. Pagkalalaki, pagkababae. O pagkababae. Part of chastity. That is word Chastity. chastity. Okay. Yun yan. So, that is crime against person. So, pwede na si piskal ang mag-file ng kaso. Okay. Another, before, when we say rape, kailangan may penile penetration sa vaginal orifice. Paano yung Tagalog, partner? May nangyaring intercourse. May nangyari. Ibig Oo, sabihin, may I'm sorry, pagpilit sorry. nga lang, ano? Oo, May oo, pagpilit. Hindi, kailangan natin sabihin yung instrument na ginagamit. Oo. Tapos, saan papunta yung instrument na yan? Oo. That's why, penile penetration sa vaginal orifice. So, In short, talaga may penetration bastos mga nangyari. kuya Oo. Tagalog, bastos eh. Basta yun ang dati. Okay? It means, the accused, lalaki. And yung biktima, babae. Yun dati. Penile penetration to the vaginal orifice. So, for example, hindi naman natuloy. Hindi na-consume yun. Sabi Basta ng batas, nakatutok lang. Mere touching of the Mere touching? labia majora and labia minora is already a crime. It's Okay. already a consummated rape. Mere touching. Hindi ka, there's no penetration. Touching lang. Parang ganun. Paano ba yan? Ano ko lang, i-clarify ko lang, Doc. Doc tuloy. Oo. Attorney. Palibasa Pero yun. kasi pinag-uusapan din naman ito kasi kailangan ng medical legal Correct. attorney, di ba? Pero i-qualify lang natin, attorney. Ibig sabihin ba, pag kunwaring, sabihin natin, paano ba? Magbigay tayo ng scene. Kunwari sa MRT, nakasuot naman with complete clothes, ganyan. Kaya lang, yung lalaki, talagang pinapa-feel niya, sabihin natin gano'n, pinapa-feel niya dun sa babae yung kanyang pagkalalaki. Hindi. Iba yun. Iba pa yun. So it's not rape, attorney. Hindi rape. Kasi in rape, kasi Okay. attempted man yan o anong klaseng rape yan, kailangan may intent to penetrate. Kung wala kang intent to penetrate, gusto mo lang bastosin yung babae, Oo. acts of lasciviousness lang yan. Pambabastos siya. Bastos yun. Okay. Please don't forget, in rape, dalawang klase ang rape. Yung tinatawag kong regular rape, yung penile penetration sa vaginal orifice, yung tinatawag na regular rape. Okay. Pangalawa, may yung regular rape, ang biktima doon, babae lang. Okay? Ang accused doon, lalaki. Lalaki. Okay, yun ang regular rape. Yung may pangalawang klaseng rape, itong tinatawag na sexual assault. Sexual assault. Sige, i-explain natin yan. In sexual assault, pwede ang babae ang accused against sa lalaki. Pwede ang lalaki ang accused against sa lalaki. Oh, okay. Pwede ang babae ang accused against sa babae. Paano nagkaroon ng ganyan, attorney? Yun na. Dahil ba dumadami ang biktima Yun ganyan? na. So yun ang tinatawag na sexual assault. Okay. But in sexual assault, for example, I don't know paano natin yung penis. Paano Tagalogin Yung yan? panlalaki? Oo. Basta yun. Yung armas. Armas ni lalaki. Si chairman. Si chairman. Armas ni lalaki, kailangan kung i-penetrate yun sa mouth, mouth or anal, sa puwetan, yun. Sexual assault yun. Okay. So it means, pwede si babae, pwede si lalaki.
But with penetration to, But attorney, we're talking here of penis. Oo, Penis oo. to the mouth or to the anal. It means, ang accused, lalaki pa rin. Oh, yeah. Another, may pangalawa. An instrument. Any instrument inserted to the anal or to the genital. For example, ballpen. Ballpen. To the anal or to the genital. It means pwede si babae Pwede against si sa babae, lalaki against sa lalaki, or babae Sa against sa babae. lalaki. Okay. Di ba? Kasi any instrument inserted to the anus or to the genital. But may mga circumstances sa rape na kailangan natin alamin. Ano yung mga circumstances? Kasi pag rape kasi, we are talking here of walang consent. Forced. O by force. Pero kung pumapayag, ginanahan pa, hindi rape yun. Iba yun. Ibang usapan yan. Umiling pa. But if attorney, halimbawa, kasi yung chairman, ginamit hindi lang sa anal and vagina, sa ibang bagay. In mouth. Sexual assault. That's sexual assault. Oh. Say, for Yung example, penis, sa... si chairman, You say na oral, no? Sa oral. si chairman or penis, i-insert sa mouth or sa anus, sexual assault. Okay. Pero pag sa vagina, regular rape. Yun yan, ha? Pero pag any instrument, kasi any instrument, ballpen, Kahit anong bagay. kahit anong bagay, Oo. dila mo, ano ba, insert mo sa genital Genitals. or sa anus, sexual assault. Kahit lalaki at babae yun. Oh, yun. So it means pwede si lalaki maging biktima. Di ba? Oh. But Pero yung oral attorney, pag sa oral, babae, kailangan ang accused lalaki. Lalaki. Kasi oral, ang sabi ng batas, pag penis, kailangan sa anal o sa mouth. Oh, kaya natin yan. Ang in-rape kasi, kailangan natin alamin kung ano yung instrument na ginagamit and saan papunta. Oo. Saan papunta. Siyempre. Kasi for example, Ayaw, ballpen. maliwanag. Yung ballpen, i-insert mo sa bibig ng tao. Hindi yun rape. Yung ballpen ang nakalagay. ballpen. It can be bullying kasi, attorney, no? Hindi rape. Kasi sabi ng batas, penis, i-insert sa bibig. si barangay chairman. Pero pag ballpen, i-insert mo sa bibig, hindi rape yun. Dahil natin yan. yeah, Kasi in okay. rape, kailangan natin alamin kung ano yung ginagamit na instrumento and saan papunta yung instrumento. Okay. And kailangan walang consent. Kasi pag may consent, it means hindi na yan rape. Pag pumapayag, ginusto pa, ginanahan pa, humingi pa ng pangalawa, hindi rape yun. Pero paano, attorney, kung may kasama pa siyang threat? Oh. Na di mo pwede to sabihin. Pagka ginawa mo yan, pwedeng patayin ko yung parents That's mo rape. or ano. That's rape. Kasi in rape kasi may mga circumstances. Ano yung mga klase ng Ayan, sige, circumstances? puntahan muna natin. Una, yung Regular rape yan. Ma-regular man yan o Or sexual assault. assault, ito mga circumstances. Yung sinasabi ko lang, yung kanina, yung sinasabi ko, ano To yung qualify, pinapasok, oo. saan papasok. Pero kailangan how to qualify itong mga circumstances Ayan, ito. Ano oo. yun? Una, kailangan may force. May threat, may intimidation. Force, yung baril. O, lagay, gano'n sa gilid. Tinatakot mo. O, kinatakot. Or, Or ano to, Patalim. balisong. Patalim. O gano'n. Force, threat, or intimidation. Pangalawa, deprive of reason. Nilasing mo. Oh. Pinainom mo ng papatulog. Deprive of reason. Drinag mo. So, paano siya maging may consent? Walang consent yun. Kasi tulog. Oo. Lasing. Unconscious siya eh. Unconscious. Deprive of reason. Oh, yun. Pangatlo, ito yung pinakabago ngayon. Fraudulent machination. Ayan. O, ano yan, attorney? Fraudulent. Sige, Ano yan? medyo na Medyo pag-usapan na natin malalim-lalim yan. yan. Ano Malalim yan, yan. attorney? For example, si babae, parang pinangakuan mo ng bigyan mo ng 2,000 makipagtalik sa kanya. Makipagtalik sa'yo. Tapos, hindi mo binigyan, nag-thank you ka lang. Rape yun. Oh, o isa pa. samantalang Example binigyan pa. ka, ha? Ng pambayad, tapos hindi mo binigay sa kanya yon. O, for example, yung babae, for example, prostitute. O sige, 2,000. Pumapayag si babae na makipagtalik sa'yo. Hindi mo binigyan ng 2,000. Pangako lang pala. Then pagkatapos, thank you lang, rape yun. Fraudulent machination. Another, pinangakuan mo ng kasal. Pwede. Pinangakuan mo. O, sige, magtalik tayo ngayon, bukas pakasal tayo. Tapos hindi, rape yun. Because of the word fraudulent machination. Sige, isa pang example, attorney. Dati wala yung... Walang ganyan. Ngayon, meron na yun. Ganyan. Yun yan. So, mga pangako na hindi mo sinunod. Hindi mo tinutupad. And because of that pangako, pumapayag siya na makipagtalik sa'yo. Pero ba sa politiko?
Yun yan, ha? Iba yun, ha? Pero kung kailangan natin i-qualify na yung talik, yung pagtatalik, pumapayag siya because sa pangako. Pero kung pumapayag siya with or without that pangako, hindi rape yun. Hindi rape. Attorney, sige, ano ko lang yung, yung fraudulent maganda. machination. Pwede bang, isang beses lang na mangyari, pwede mo na siyang akusahan? Yes, rape na yun. Basta kailangan i-prove natin sa court na because of that promise, pumapayag siya makipagtalik sa'yo. Pero kung ma-prove nila na with or without that promise, papayag talaga siya makipagtalik sa'yo, hindi rape yun. Of course. It's a different story. Meron silang matagal ng relationship. Gusto lang niya, yung intention niya is ganun lang, gamitin niya yun. Yan. Don't forget, maging girlfriend mo yan, maging asawa mo. In marriage, kahit marital rape, may rape. It means not because you are the wife, pwede mo na siya, not because you are the husband and she is the wife, pwede ka na makipagtalik sa kanya. You are the husband, but you do not own the body of your wife. Ayun. Tarawin Malinaw natin yun, yan, ha? You are the husband, but hindi ibig sabihin that ikaw ang may-ari ng katawan ng iyong asawa. Hindi yan, mo ha? sinusurrender yan, yan, ha? Oo. Another kind of rape. Ano ba? Yung tinatawag na statutory rape. Ano ba yung statutory rape? Below 12 years old. It means kahit na yung 11-year-old na babae, kahit na siya pa yung gustong makipagtalik sa'yo, rape yun. We are saying na yung suspect attorney is of legal age Of legal na. age, of legal age. Oo. Okay. Is statutory rape. Or another one, demented yung biktima. It means may buang. Buang. May diferensya. May Pag-iisip. diferensya. Kahit na yung buang na yan, makipagtalik sa'yo, kahit na siya yung nagyaya sa'yo. You're taking advantage because of yung Disability niya. mental health niya, rape yun. Rape. That's rape. So yun ang pagkakaiba ng, basta itong apat na circumstances ng rape, ma-regular rape man yan, Or assault, sexual assault. man yan, rape yun. But kailangan natin i-compare itong dalawa. Kasi when say regular rape, yung penalty yun is reclusion perpetua. Capital offense yun. When say capital offense, walang bail. Oo. Lifetime imprisonment So walang bail yun, ha? Pero pag yung pangalawa, yung sexual assault, bailable. Bailable kasi ang penalty doon is only 6 years to 12 years. Minimum hanggang 20 years. Depende sa circumstance. So yung minimum niya, 6 years, maximum niya 20 years. Bailable. Meron pa danyos. Of course, the damage, iba naman yan. So yun ang pagkakaiba ng rape. Maging regular rape man yan, sexual assault man yan. But don't forget, hindi excuse na girlfriend mo siya. Or asawa mo siya. Or asawa mo siya. Kasi yun ang palaging sinasabi, yung tinatawag na sweetheart defense. Oo, no? Oy, girlfriend ko naman yun O asawa ko naman yun Bakit hindi ba Kahit na- pwede? Diba? Girlfriend nga, asawa nga, hindi pwede. How much more sa girlfriend? Correct. So yung tinatawag na sweetheart defense, hindi yan tinatanggap ng court. Kahit na marriage. Okay, yung marital rape. But ang maganda sa marriage kasi, may epekto sa crime mo. Kasi for example, yung biktima mo, pinakasalan mo, tanggal ang criminal liability. Yun na. Okay. So, Kumbaga, napag-uusapan pa yan. Attorney, ganito. Halimbawa, nangyari yun ngayon. Ako, parang ano yan Nangyari ngayon. Halimbawa, Okay. may nangyari ngayon. Kasi sabi mo kanina, kung nasarapan, pagkatapos humiling pa uli ng isa. Nangyari ngayon, tapos nakalipas ang mga ilang araw, ilang linggo, nangyari uli. Pero wala nang hiniling. Wala na, hindi Wala na nang hiniling. Ayaw na niya. Hindi na. Nangyari pa din. Nangyari pa din sa inyo. Pero hindi magkasunod ng isang araw. Mayroong pagitan na linggo, halimbawa. Ganyan. Wala problema yan. Basta sinasabi ng rape, kahit na pumapayag, payag nung una. Okay, kasi okay siya. So, consented rape yun. So, okay, wala problema. Nung pangalawa, hindi na consented. Rape pa rin yun. Consented sex yun. Yung kahit yung una, consented sex yun, for example, August 5, consented sex. Oo, kumbaga pumayag. Pumayag. Okay. August 10, nilasing mo na. Ayan. That's why, pumayag uli. Rape na yun. Rape din yun. Kahit Rape nung din yun. nauna, okay Kasi lang naman. every sexual act is a crime. Ito, attorney, isingit ko lang. Basta don't forget, every sexual act is a crime. It means kung twice nangyari yung rape, 2 counts of rape. Nako, oo. Hindi siya isang rape lang yon. Every action. We say every sexual act is a rape. At kung ilan din yung mga biktima mo, another Oh, count another naman yan.
Every sexual act is a rape. Separate rape. For example, 5 beses mo siya ginasa, 5 counts of rape. Yun yan. Kung hindi yun na kahit isang babae lang yun, isang rape lang, hindi. Every sexual action is a crime. What if, attorney, parehong minor de edad itong mga batang to? O yan, pag minors kasi may tinatawag din juvenile justice system. So pag below 18, yun ang problema. That's why kailangan natin baguhin yung batas kasi pag below 18, no crime. Thank you. Pag no crime, rehabilitation lang. Even, attorney, yung magulang ng, sabihin natin yung babae, magulang ng babae ang mag-file ng case, wala na yon? Walang crime but there's only damages. So yun yung babayaran na yun lang. But there's no crime kasi the crime was committed, then yung accused was a victim, was a minor. So kahit na, for example, may nangyari ito yung accused was only 16, tapos yung biktima 19. So kahit na yung biktima 19, tapos yung accused 16, walang crime. Pero kung baliktad natin, yung biktima 20, yung accused 20, yung biktima 16, may rape. So, yun yan. Mas bata yung accused. So, it means yung batas natin, if you read all the law, ang batas natin is liberally talaga sa mga accused. Liberally sa mga accused. That's why, minsan, inaabuso. Correct. Inaabuso. Kasi kung may in case of doubt sa evidence, accused or sa victim, accused ang bibigyan ng pabor. Yun ang batas natin ngayon. So, I think kailangan natin i-review kung tama ba itong ginagawa natin. And another question, attorney, bago tayo magtapos, paano naman yung incest? Incest rape. Incest rape. Yung incestuous rape, yung mga kapatid. Paano yung ganyan? Mas mabigat ba yun? Mabigat yun. Reclusion perpetua yun. Dati kasi may death penalty. Death penalty talaga yan. But because walang death penalty, reclusion perpetua. Ayan. Alright. May father pa eh. Ganun. Naku, mahirap yung ganyan. So, I think kung dapat magdebate na sila sa Congress about yung kailangan ba talaga yung death penalty o hindi. Okay? So pag-usapan nila yan, kailangan i-discuss basta any decision ng ating Congress, kailangan pag-iisipan nila that yung bibigyan nila ng consideration, kailangan ang makabenepisyo ang taong bayan. Yun lang yan eh. At kailangan din nating amyendahan yung mismong law para sa rape. Kasi marami pang kailangan ayusin. So kung baguhin man natin yung batas, lalo na yung juvenile justice system, kung baguhin man natin yan, palaging kailangan kung if you're a congressman, if you're a senator, kailangan yung isip mo, kailangan ang bibigyan ng pabor yung taong bayan. So yun lang eh. If yung isip mo, yung puso mo for the benefit ng taong bayan, hindi ka magkakamali. Ayun. Ako, marami pang pag-uusapan, lalo na pagdating sa usapang interesado sa mga ganyan at maraming kaso ngayon na ganyan eh. Akala ko sa ibang Sige. So it means, posible na si lalaki maging biktima ng rape. Di ba? Posible. That's sexual assault. Sexual assault lang. At marami tayong mga dapat na basihan para masabing rape. Yeah. At ito, attorney, para dun sa mga biktima ng rape, lalo na yung mga takot na magsabi, humingi ng tulong, paano nyo sila, ano yung advice nyo sa kanila, attorney? Basta kailangan nyo ipaglaban. Okay? Huwag kayong takot. Okay? So first thing na gagawin niyo, you have to file a case. Huwag kayong matakot. Kailangan ang criminal ang matakot sa'yo. Kasi kung ganun yan, walang mangyayari. Kailangan talaga bibigyan ng justice. Okay? Justice should prevail. Hindi pwedeng yung criminal palaging pagbibigyan natin. Kasi kung ganun, wala na tayong justice system. Anong purpose ng justice system? What is the purpose of the justice system of the Philippines or kahit sa buong mundo? Ang justice system is to protect sa nakakarami. Hindi sa criminal. Criminal is only ilang libo lang yan. O ilang hundreds lang yan. So yung justice system, nandyan yan para bigyan ng peace and order ang bansa natin. Hindi yung justice system nandyan para bigyan ng proteksyon ang mga kriminal. Hindi yan decoration. Hindi decoration. But kailangan din natin i-balance kasi kung hindi natin i-balance, possible maabuso din. Kasi may mga accused naman dyan na inosente.
pinagbintangan lang. Yes, So, kumbaga, that's damay. why, nadamay lang. So, kailangan, they have to study kung how to review, how to revise, how to amend our justice system to make sure na walang mga akusado na, walang mga accused na naging biktima din pala. Okay? Kasi pinagbintangan lang, hindi pala Dahil sa totoo. imbalance. So, kailangan talagang i-balance natin to observe or makuha natin yung tinatawag na peace of the society. Oo. Alright. Alright. Para dun sa mga Ayan. biktima, partner na nangangailangan ng tulong, lalo na ng mga tulong ng mga lawyers natin. Paano ba makakatulong si Attorney Mark? Yes, you can visit my website, okay? Sa www.marktolentinolow.com. Nakalink doon lahat ng mga page natin sa Facebook page, sa Skype, sa Viber, kompleto lahat yon. Nandun yun sa page po natin. Or sa Facebook page po natin, you can visit facebook.com/marktolentinolow. You can like it or send message. Then, nandun po lahat ng mga videos natin, ng mga programs natin, o sa radio and also sa TV. And sa landline within Metro Manila, pwede kayong tumawag sa 209-6203 or you can message me sa mobile number natin, pwedeng regular, pwedeng Viber sa 0917-329-5353. Alright, ayan. Okay, maliwanag na po yan. Correct. Napakaikli talaga ng oras natin, yes. Attorney, partner. Magpapaalam na muna tayo at para dun sa mga susunod nating episode, abangan nyo lang marami pa tayong mga pag-uusapan at para maliwanagan din sila tungkol Correct. sa ating batas. Yun ang talagang layunin po namin na may paliwanag at matulungan Yes. po namin kayo, especially sa mga personal mga problema. Yes, oo. Pero hindi lang love life. Hindi ba yun? Maraming po tayong marami pag-uusapan. yan. Oo. Napakarami. Maraming salamat pa rin po dun sa mga nanonood sa atin through our Facebook Live, that's CZRH News Television. At para dun sa mga gustong magpadala ng kanilang mga katanungan, i-comment nyo lang po sa aming comment box with the hashtag HQOTV. At maraming salamat pa rin dun sa mga nanonood sa atin, nag-intay para sa ating programang ito, partner. Maraming salamat. At kami pa rin po ang inyong nakasama. Ako po si Bien Dacles. Ito po naman si Sunny Casulia. Hanggang sa susunod po na episode ng Legal Minds! Bye!